Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang ikalimang araw sa buwan ng Enero at unang Biyernes sa kasalukuyang taon at sa buwan ng Enero. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan sapagkat ngayon po ay Biyernes pagkatapos ng bagong taon. Mga minamahal na kapatid, pagbati po sa inyong lahat, kayong mga nakikinig, mga sumusubaybay at tumutulong upang aming may pagpatuloy ang gawain ito sa ating daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong, mga benefactors, sa mga tulong na pinapaabot nyo sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Biyernes, unang Biyernes sa kasalukuyang buwan at taon, at Biyernes pagkatapos ng bagong taon, bago dumating ang kapistahan ng Epipanya, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa unang kabanata, mga talata 43 hanggang 51. Ang title po na binigay ko sa pagdinilay ay nasasabing, Making Jesus Known to Others. Making Jesus known to others. Yun po ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Ang ipakilala si Jesus sa iba. Ituro ang daan patungo kay Jesus. That is our vocation. That is our mission. That is why God calls us to bring others to Jesus. Kaya sa ating pong Ebanghelyo, unang nakita at tinawag ni Jesus si Felipe doon po sa lugar na kung tawagin ay Galilea. At matapos tawagin ni Jesus si Felipe, hinanap naman ni Felipe ang kanyang kasamahan at kaibigan na si Nathanael o Bartolome. At sinabing, natagpuan niya si Jesus. My dear friends, the experience of being called and getting to know Jesus should inspire us to make Jesus known to our friends and our loved ones as well. To be called and chosen by Jesus is a gift, but it also comes with a great deal of responsibility to make Jesus known to others. Ang pagiging Kristiyano ay isang regalo, subalit ito ay isa ring pananagutan. Pangalawa, the Word of God should help us discover who Jesus is. At ito po ang naging karanasan ng mga tauhan sa ating Ebanghelyo. Sinabi po ni Felipe sa kanyang kaibigan na si Nathanael o Bartolome, natagpuan namin ang Mesiyas, ang tinutukoy ni Moises na nakasulat sa mga batas at sa mga sinulat ng mga propeta. Philip supported his news to Nathanael with what is written in the Word of God. Kaya nga mga kapatid, ang gawain ng evangelisasyon o ang pagpapakilala kay Jesus sa iba ay dapat laging nakaugnay sa kung anong sinasabi ng mga salita ng Diyos. Philip supported his news with what is written in the Word of God, and so the work of evangelization should always be inspired by the living Word of God. O diba? Ang ganda po. Pangatlo, sincere doubt can lead us to a deeper faith. Sapagkat ang sabi po ni Nathanael, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Totoo lang po siya. May kahalong pagdududa. Subalit ang sabi ng Panginoon na ito ang tunay na Israelita, sa kanya ay walang pagkukunwari. Oo nga siya'y nagduda, but Nathanael was sincere in his doubt. Kaya sabi ni Jesus, here is a true Israelite, there is no duplicity in him.
Philip and Nathanael had different impressions about Jesus. For Philip, Jesus was a true Messiah, but for Nathanael, the belief of Philip was too good to be true, because for him, nothing good can come from Nazareth. But that was his honest opinion. Pero hindi naman po natapos doon. Sapagkat sa huli, si Nathanael naman po o Bartolome ay naniwala din kay Jesus at napabilang pa nga sa hanay ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Nathanael showed his genuine sincerity in his willingness to get beyond his first impression and be convinced that Jesus was a true Messiah. And that happened later on. Kaya sa huli, he set aside his prejudices or his biases against Jesus to be able to accept the truth na si Jesus po ay talagang tunay na Mesiyas. Kaya sabi po ni Nathanael o Bartolome, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. At sa panghuli, the gift of faith inspires us to go all the way for God. So from being a person of wrong impression, Nathanael became a firm believer and an apostle of extraordinary courage. He showed his faith by going all the way for God, offering his own life to God. Si San Bartolome po ay hindi lang kilala sa apostol na binalatan ng buhay. Katulad po ni Apostol San Pedro, siya po ay ipinako ng patiwarik. He was crucified upside down, and so with his friend Philip. Mga minamahal kong kapatid, let us make Jesus known to others. Katulad po na ipinakitang halimbawa ng mga tauhan sa ating Ebanghelyo. This is our vocation, this is our mission. By evangelization, we make Jesus known to others. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lakas at tapang, maraming salamat po sa biyaya ng katapangan, ipinagkaloob mo sa mga alagad na binabanggit sa mabuting balita. Maging totoo nawa kami at tapat sa aming misyon na ikaw ipakilala sa iba, kahit sa mga mahihirap na pagkakataon at sitwasyon sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong ang pagninilay, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa inyo pong lahat, muli, sa inyong patuloy na pagtangkilik, maraming salamat po. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.